Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Kahit abala si Chesner ngayong buong linggo, ay pinilit niya pa ring maglaan ng araw para sa pagkikita nila ng pinsang si JR. Matagal na kasi nitong pinipilit na makipagkita, kaya lang ay ayaw naman din ni Chesner. Palagi siyang nagdadaylan sapagkat alam na niya ang pakay nito sa tuwing kokontakin siya. Dating magkasama sa iisang condo unit ang magpinsan dito sa Maynila. Nagdesisyon lang si Chesner na bumukod sapagkat naging mabisyo na kasi si JR. Magmula nang makilala nito ang babaeng bayaran na si Althea. Naging lasenggo, naging sugarol at natutong gumamit ng ipinagbabawal na gamot si JR na ikinagalit ni Chesner, kaya nagpasya siyang umalis sa condo unit at umupa ng sarili. Matagal na panahon din na hindi na sila nakikita kahit nasa iisang lugar lang dahil ang totoo ay iniiwasan na talaga ni Chesner ang pinsan. Ayaw na rin kasi niya ng gulo sa totoo lang. Ay nako, napabuntong hininga si Chesner pagkakitang muli sa mga mensahe ng kanyang pinsan. Binuksan niya ang mga mensahe at isa-isang binasa. Huwag mo akong injanin mamaya ha. Kas, tuloy na tuloy tayo ha. Uy, mag-reply ka naman. Baka mamaya hindi ka na naman sisipot. Hindi naman ako sa'yo manghiram ng pera eh. Huwag ka mag-alala. Kailangan ko lang ng kausap talaga ngayon. Kas, ayos naman. Ikaw na lang ang alam kong makakaintindi sa akin, pati ba naman ikaw? Please, makipagkita ka naman sa akin. Kahit tipid na reply lang naman oh. Napailang na lang si Chesner habang iniisip kung anong ire-reply dito. Saan ba? Mahina niyang anas bago ito i-type bilang reply message. Ilang minuto pagkatapos siyang mag-reply, ay biglang nagring ang kanyang cellphone. Nang rumihistro ang pangalang Adik, ay kaagad itong sinagot ni Chesner. Nasa biyaya ko, dapat nag-text ka na lang. Pagsisinungaling niya at tila walang emosyong bigkas. Ang dry naman ang response. Nangingiting tugo naman ni JR mula sa kabilang linya. Wala bang hi o hello muna dyan? Busy nga ako. Saan ba at saka anong oras? Tila naggagalit-galitang tanong ni Chesner. O sige, busy ka pala eh. Ite-text ko na lang sa'yo. Ingat insan. Miss you. Damang-dama sa tinig ni JR ang pagkasinsero sa mga sinabi nito. Kay, yun lang ang itinugo ni Chesner. Kahit pa ang totoo ay namimiss niya na rin talaga ang pinsan. Subalit, kailangan niya lang itong tiisin hanggang sa hindi nagbabago sa mga ginagawa nito. O sige na, bye. Okay. Thank you sa pag-reply ah. It means a lot to me, promise. Nag-drop call kaagad si Chesner bago pa lumambot ang puso niyang pinipilit niyang tigasan habang kausap ang pinsan. Pagkatapos noon ay nagpunta siya sa kanyang playlist at nagpatugtog bago ibulsa ang cellphone at isinalpak ang earpod sa kanyang tenga. Pagpikit habang nakikinig sa tugtugin, ay bigla na lang din sumagi sa isip niya noong mga panahong healthy pa ang samahan nilang magpinsan. Pareho sila ng taste sa music, pareho ng hilig sa sports, magkasamang nagta-travel sa iba't ibang lugar at kung ano-ano pang magagandang bagay. Hindi na rin maalala ni Chesner kung paanong nagsimula, subalit ang talagang natatandaan niya simula talaga ng pagbabago ni JR ay nang mahumaling ito kay Althea, na siyang nagdala sa kanya sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Matapos maalala mga yon, ay hindi maintindihan ni Chesner ang pakiramdam niya dahil parang damang-dama niya ang bigat ng kalooban habang kausap kanina ang pinsan niya sa kabilang linya. Ay, kasalanan naman niya yun eh.
wika na lang ng isip ng binata bilang pampalubag sa sarili. Maraming beses ko naman na siyang tinulungan at sinabihan. Mismong mga magulang nga na rin niya ang sumuko sa kanya. Kaya sino ba naman ako? Bakit ako makukonsensya ng ganito? Naantala lang ang binata nang marinig niya ang tunog ng bus na huminto sa kanyang harapan. Sinundan ito ng pagbukas ng pinto at ng mga taong isa-isang naglalabasan. Nang wala ng taong bababa, ay sumunod na rin si Chesner sa mga umakyat. Naupo siya sa isang sulok at doon ipinagpatuloy ang taimtim na pakikinig ng mga awitin. Mabilis na lumipas ang oras. Eksakto 7:30 ng umaga ay narating na ng binata ang kanyang workplace. Tuwing umaga sa loob ng building na kanyang pinagtatrabahuan ay mayroong maliit na chapel na nakabukas 24 oras. Nakasanayan na ni Chester ang dumaan doon at manalangin tuwing umaga bago dumiretso sa kanilang office. Nang oras na yon ay kaagad napansin ng binata ang isang ginang na nakaupo sa unahan. Hindi kasi ito pamilyar sa kanya. Halos lahat ng napunta roon tuwing umaga ay kilala na ni Chesner at ito ang unang pagkakataong nakita niya ang ginang. Bago lang siguro ito sa building. Bigkas ng isipan niya na kaagad umupo para saglit na manalangin. Dahil sa limitadong oras kaya hindi na niya ito masyadong pinagtuunan ng pansin. Pumikit na ang binata at kaagad nagdasal. Lord, thank you for this day. I pray nawa po'y walang maging aberya ngayong araw. Kung sakaling mayroon, please give us wisdom para masolve ito kaagad. In Jesus' name, Amen. Matapos siyang mag-sign of the cross, ay tumayo na kaagad siya para magtungo sa kanilang opisina. Kaya lang ay biglang natigilan si Chesner sapagkat nakita niyang nakatayo na sa harapan niya at nakatingin ang ginang na napansin niya kanina. Excuse me po? Naiilang man at medyo nakikripian ay lakas loob pa rin niyang tinanong ang nasabing ginang. Hindi naman ito tumugon kaagad, bagkos ay sinamaan lang siya nito ng tingin. Tingin na parang sinusuri pati ang buo niyang kaluluwa at pagkatao. Nang magtama ang kanilang mga matay, biglang nakadama si Chesner ng kakaibang lamig. Alam niyang malamig na sa loob ng building dahil sa aircon, pero ang lamig na nanuot sa kanyang balat ng mga oras na yon ay tila hindi ordinaryo. Napatingin saglit ang binata sa kanyang braso matapos mapansing nagtaasa ng mga balahibo niya rito. At pagkuwan ay muli niyang binalingan ng ginang dahil nakita niya rin sa relo na malapit ng mag-alas 8. Ano pong kailangan niyo, ma'am? Ulit tanong niya. Makikiraan po sana kasi malilate na po ako eh. Pilit siyang ngumiti pero wala pa ring reaksyon ng nasabing ginang. Mabuti na lang din ay biglang dumating ang girlfriend ng binata na si Lady. Nakaopisina niya lang din. Uy Han, bilisan mo na, malilate ka na. Nandiyan ka na rin pala? Pagkatawag sa kanya nito ay bigla doong umabante ang lakad ng ginang at saka naglakad palayo hanggang sa mawala na sa paningin ng binata. Bakit nakatulala ka lang dito? Sigundang tanong ni Lady pagkalapit ng kanyang nobyo. Ang creepy kasi nung babae. Hindi siya pamilyar eh. Bago lang siguro dito. Ha? Babae? Tilang nalilitong tanong na naman ng dalaga. Never mind, Han. Saka tumingin si Chesner sa hawak na kape ng kanyang girlfriend. Para sa akin ba yung isa? Pag-iiba niya ng usapan. Nakangiting tumango-tango ang dalaga bago iabot ang nasabing kape. Yes, naka-discount ako kaya binilan na rin kita
para hindi ka aantok-antok sa opisina. Ouch, grabe naman. Napakamot ulo na lang si Chesner na nawala na rin sa isip ang mga nangyari kani-kanina lang. Tara na nga't baka sabay pa tayong malate. Sabay na ngang sumakay ng elevator ang magkasintahan at bago mag-alas 8 ng umaga ay nakapag-in na sila. Mabilis na lumipas ang oras. Dahil sa dami ng ginagawa ay hindi na malaya ni Chesner na nakailang miss call na pala ang kanyang pinsan. Pagkatingin niya sa call logs na halos nakasampung miss call si JR ay biglang napaangat ang kanyang kilay at nakaramdam siya ng kaunting pagkairita. Ito yung nakakainis sa taong to kapag pinagbigyan mo. Mahina niyang sabi habang napapailing-iling. Tatawagan na niya sana ito kaya lang ay eksakto na dumating si Lady para ayain na siyang mananghalian. Kaya iniwan na lang din muna ng binata ang kanyang cellphone sa table para hindi siya maistorbo sa pagkain nila. Iniiwasan din kasi ni Chesner na makita ni Lady na kausap ang pinsan. Ayaw na kasi ng dalaga na magkaroon siya ng connection dito sapagkat makailang beses nang niloko ni JR si Chesner at may pagkakataong napagnakawan pa ng pera dahil sa pagkakalulong nito sa bisyo. Habang nasa kantin na sila ng building ay masayang nanananghalian na magkasintahan. At habang ninanamnam ng dalawa ang pagkain ay biglang nahagip ng paningin ni Chesner ang babaeng nakita niya kanina sa chapel ng nasabing gusali. Nang mapansin niya ang misteryosang babae na nakatingin na naman sa kanya ay napahinto sa pagsubo ng pagkain ng binata at nilabanan din ng tingin ang nasabing ginang. Anong problema nun? Ang creepy na masyado Kanina pa, tingin ng tingin. Anas ng isipan ni Chesner. Bakit, Han? Tanong naman ni Lady nang mapansing tumigil ang nobyo nito sa pagkain. Nilingon din ng dalaga ang tinitingnan ng binata pero wala naman itong napansing kahit sino o anong kakaiba. Sinong tinitingnan mo ron? Pagkasabing yon ay kaagad inubos ni Chesner ang natitirang pagkain. Wait lang Han. Saka siya tumayo at tinungo ang kinaroroonan ng misteryosang ginang na naglakad na sa hallway papuntang elevator. Sa huli ay hindi na naabutan pa ni Chesner ang babae, kaya naisip niya na lang na nakasakay na kaagad ito ng elevator. Ang bilis naman mawala nun, parang multo Wala sa sarili niyang sabi bago balikan si Lady. Nang matapos na ang lunch break, ay nawala na rin ulit kaagad sa isip ng binata ang tungkol sa mahiwagang babae. Nang silipin niya naman ang cellphone ay mayroon na namang miss call si JR. Bukod doon ay may mga messages na rin ito na kaagad niyang binuksan. Sagutin mo naman please. Tawagan mo naman ako please Last na to Cas, please naman. Halos umikot ang mga mata ni Chesner sa pagkairita matapos mabasa ang mensahe ni JR. Kaya naman ang ginawa na lang niya ay in-off ang cellphone para hindi maistorbo. Nang mag-alas 3 na'y dumaan sa desk niya si Lady. Nagpaalam itong maunang umuwi dahil may lakad sila sa bahay na tinungan lang ng binata. Pagsapit ng alas 5 ng hapon, oras ng uwian, ay dumaan muna ulit ang binata sa chapel para magbigay ulit ng pasasalamat na panalangin. Hindi na niya nakita ang babae kanina, pero nang palabas na siya sa chapel ay sa kanya ito nasilayan sa daanan papunta sa emergency exit na malapit lang din sa daanan papunta naman sa mga comfort room. Wala nang inaksayang oras ang binata. Tumakbo kaagad siya papunta roon hanggang sa maabutan ng nasabing babae eksakto sa mismong emergency exit. Bakit po ba kanina pa kayo sunod na sunod sa akin? Bakit pa na yan tingin nyo? Direct to the point niyang tanong dito.
matalim na tumingin sa kanya ang ginang bago magbuka ng bibig. Susunduin na sana kita. Kaya lang hindi pa raw muna pwede. Matapos yung bigkasin ng ginang ay kitang-kita ni Chesner kung paano ito biglang tumagos sa pader. Sa sobrang pagkabigla ay hindi siya kaagad nakagalaw. Bigla kasi siyang parang naparalisa at otomatiko ng mga oras na yon ay nilukuban siya ng kilabot na ngayon niya lang naranasan sa buong buhay niya. Biglang nanginig ang kanyang mga kalamnan at sa sobrang takot dala ng pangyayari ay napaluha siya ng hindi namamalayan. Natauhan lang ang binata nang biglang bumukas ang pinto ng emergency exit at mula roon ay iniluwa ang magkasintahang naghaharutan. Matapos itong mapatingin sa kanya na tila nawiwirduhan ay naglakad na ito papunta sa basement parking. Pagkapunas ng mga luhay lalakad na rin sana si Chesner palabas doon nang bigla namang mahulog ng hindi sinasadya ang kanyang cellphone. At doon niya lang naalala na may usapan nga pala sila ni JR. Ay, oo nga pala. Napatapik noo siya habang dali-daling lumalabas ng building. Muli niyang tiningnan kung nag-message na ba uli si JR, kaya lang ay wala naman itong mensahe. Sinubukan niya ring tawagan ng kaso lang ay hindi na sumagot ang nasa kabilang linya. Anak ng teteng naman tong si JR na to. Saan naman niya kaya gustong makita kami? Wala naman siyang sinabing lugar. Naiinis niyang sabi sa sarili na nung mga oras na yun ay tila lutang pa rin dahil sa mga nangyari kanina. Ay, bahala na nga siya sa buhay niya. Pagkasabi niyang yon, sumakay na siya ng bus at nagpasya ng umuwi. At hanggang pag-uwi ng kanilang bahay ay hindi pa rin maalis-alis sa isip niya ang nangyari kanina at kung ano ang pinatutungkulan ng sinabi ng mahiwagang ginang. Anong ibig sabihin ng mga sinabi niya? Totoo ba yung mga yun? Totoo ba yung nangyari kanina o nag-hallucinate lang ako? Bulong niya sa sarili. Hanggang sa pagtulog ay paulit-ulit itong nagritmo sa kanyang isipan na parang isang musika. Susunduin na sana kita, kaya lang hindi pa raw muna pwede. Nakatulugan niya na lang ang pag-iisip hanggang magising siya eksakto 3:00 ng madaling araw dahil mayroong nag-doorbell. Nang silipin niya sa peephole kung sino ang nag-doorbell ng ganong oras ay laking gulat niya matapos makita si JR. Nakatalikod man ito pero alam na alam niya ang hubog ng buong pagkatao ng pinsan dahil bata pa lang ay magkasama na sila. Paano niyang nalaman tong tinutuluyan kong kondo? Natigilan niyang sabi sa isip sapagkat biglang humarap ang kanyang pinsan. Mula sa peephole ay kitang-kita ni Chesner ang duguan at sabog na muka ng kanyang pinsan na parang nagbaril sa ulo na kaliwang mata ang napuruhan, kaya nag-iwan ng malalim na tila hukay roon. Sa sobrang pagkabigla ay napatras at natumba si Chesner. Ang kilabot ay mabilis na kumalat sa buo niyang katawan. Dahilan upang mabilis niya ring maramdaman ang sabay-sabay na pag-angat ng kanyang mga balahibo lalong-lalo na sa bandang batok. Nang muli niyang narinig ang doorbell ay mabilis siyang umatras habang nakaupo sa sahig. Hindi rin siya nakapagsalita ng mga oras na yon dahil sa biglang pagkataranta. Parang mababaliw ang binata dahil sa mga nangyayari. Nung unay nakakita siya ng babaeng biglang tumagos sa pader at ngayon naman ay duguan at sabog na mukha ng kanyang pinsang kausap niya lang kanina sa cellphone. Gusto lang naman kita makausap, Chesner Mas lalong kinilabutan ng binata matapos marinig ang boses ni JR mula sa kabilang bahagi ng pinto. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay at tuhod dahil sa tindi ng takot sa mga oras na yon. Ito kasi ang unang pagkakataon sa talambuhay niya na makaranas ng ganitong pangyayari. Bakit hindi mo ko inayaang makausap ka?
Bakit hindi mo ko inayaang magpaliwanag? Bakit hindi mo ko inayaang makahingi ng tawad sa lahat ng mga ginawa ko? Habang nadidinig yun ni Chester ay unti-unting nagbabago ang boses ni JR. Palalim ito ng palalim hanggang sa tila ba tinig na ito ng nakasisindak na dyablo. Paano matatahimik ang kaluluwa ko nito ngayon? Galit nitong sabi, kasunod ng malakas na pagkalabog ng pinto na parabang gusto na itong masira. 3 beses yung kumalabog ng malakas bago tuluyang tumigil. Nang inakala ni Chestnut na ayos na ang lahat, ay maraan siyang tumayo at lumapit sa nakalak na pinto. At kahit na nanginginig sa takot ay tiningnan pa rin niya ang peephole upang masiguro na wala nang masama kung anumang elemento ang gumagambala sa kanya ng mga oras na yon. Matapos siyang masilip at makumpirmang wala na roon ang nasabing kaluluwa, ay kahit papaano'y nakaramdam ng kaunting kaginhawaan sa dibdib ang binata. Napasandal siya sa pinto at napapikit. Kaya lang ay muli rin siyang napadilat matapos makarinig ng mahinang boses. Gusto lang naman kitang makausap, Chestnut. Bakit hindi mo ko pinagbigyan sa huli kong sandali? Pagtingin ng binata sa bandang kaliwa, ay doon niya nakita ang nakakasulasok na itsura ni JR. Ang duguan nitong mukha, ang butas na mata at nagtalsikang parte ng utak. Lahat yun ay tutukan niyang nakita. Kaya napasigaw ng husto ang binata at nagtatatakbo papunta sa kanyang silid. Nang eksaktong maikandado na niya ang pinto, ay bigla namang namatay ang ilaw sa unit na kanyang tinutuluyan. Tulong! Yun na lang ang tanging nabigkas ni Chestnut. Kahit alam niyang walang makaririnig sa kanya sapagkat design ng kanyang silid na soundproof. Kung pinagbigyan mo lang sana ako, Kaz. Tila nagngangalit na wika ni JR mula sa kadiliman. Nagtakip naman ng tenga si Chestnut dahil sa takot habang patuloy na humihingi ng saklolo. Tulong! Please, tingnan mo ako! Hindi ka totoo! Kung kinausap mo lang ako, matatahimik sana ang kaluluwa natin pareho. Muling naging tinig dyablo ang boses ni JR at muli sa dilim ay nag-aatubili itong lumapit sa kanyang pinsan at sinakal si Chestnut sa leeg. Lord, tulong! Kailangan magkasama tayo sa impyerno! Eksaktong pagkasabi noon ng dyablong tinig ay bigla na lamang may kung anong liwanag mula sa likuran ni Chestnut ang biglang sumulpot at tumawak sa kamay na sumasakal sa binata. Nagsisisigaw ang kaluluwa ni JR na nasa tinig ng dyablo at pagkalaon ay bigla na lang itong naglaho na parang bula sapagkat namayani ang nakasisilaw na liwanag sa buong silid ni Chestnut. At dahil sa hindi na rin kinaya ni Chestnut ang takot na nararamdaman, ay nawalan siya ng ulirat. Subalit bago tuluyang mawalan ng malay ay kitang-kita niya ang misteryosang ginang na umakay sa kanya. Kinabukasan ay napag-alaman ngang nagpakamatay si JR matapos itong makailang beses na kontakin si Chestnut. Ayon sa lumabas na imbestigasyon, ay plano talaga ni JR na patayin muna si Chestnut bago isunod ang sarili. Dahil sa sobrang pagkalulong sa droga ay naisipan nito ang ganoong mga bagay na labis namang ikinalungkot ng buo nilang angkan, lalong higit si Chestnut. Naniniwala rin ang binata na ang misteryosang babae ay ang sinasabing guardian angel na palaging nagbabantay sa kanya. Dahil sa mga pangyayaring yon, ay mas lalong nagpasalamat ang binata sa tuwing dumadako siya sa chapel ng kanilang building. Isa pang kwento. Bago si Kael sa probinsya ng Cagayan, kung saan pinatira siya ng kanyang tiya Sitang para magbantay sa kabibili lang nitong malawak na lupain. Malayo sa kabiasnan ng nasabing lugar,
subalit sagana naman sa mga pagkain dahil nagpatayo si Ginang Sitang ng sakahan para pagtaniman ng bigas, mais at iba pa. Bukod doon ay may mga supply naman ito ng pagkain linggo-linggo upang masiguro na hindi magugutom si Kael. Dahil nasa ibang bansa na si Ginang Sitang, kaya naman ipinagkatiwala niya sa pamangkin ang nasabing lupain. Sa tulong na rin ni Rumuel, ang isa sa mga taga roon na matagal na rin katiwala ng ginang. Ayos ka ba dito, Kael? Anas ni Rumuel sa binata. Maganda rito kahit medyo tahimik. Pero huwag kang mag-alala. Dahil kapag nagtagal ka masasanay ka rin at mananaba ka rito. Malamang sa malamang. Dugtong pa ng matangkad na lalaki habang inaayos ang suot nitong lumang baseball cap. Mas gusto ko rin naman po yung tahimik Tipid na bigkas ng binatilyong patbatin. Bukas, pagdating ng mga in-order ko mga plywood, pwede na nating simulang gawin yung maliit na kubo ron sa gitna ng farm. Para naman kapag nagbabantay ka at tinamad ka na umuwi sa bahay ng Tiya Sitang mo sa tanghali may mapagpapahingahan ka. Sige po, Kuya Rumuel. Ano ba naman yan? Ang tipid mo naman magsalita. Napangiti si Rumuel matapos marinig ang muling matipid na tugon ng patpating binata. Siya nga pala. Nakagala ka na ba sa buong lupay ng tiya mo? Ilang araw ka na rin dito Ano, maganda ba? Malawak no? Hindi ko pa nga po nalilibot yung kabuuan Nailang kasi ako maglakad-lakad ng mag-isa. Wala kasing katao-tao. Ganito talaga ang lugar na ito. Bibira ka makakita ng tao. Sinasabi ko sa iyo na makakasanayan mo rin lalo na sa mga susunod na araw dahil magiging madalang na lang din tayo magkita. Tila nagitla naman ng bahagya ang binata sa kanyang narinig. Pero hindi to napansin ng Ginoong patuloy lang sa pagsasalita. Gawa nang mag-aayos na ako ng mga tanim na mais doon sa kabilang lupay ng tiya mo. Pero hindi bale, para hindi ka maboring papupuntahin ko minsan dito yung anak kong si Eman. Kapag hindi siya abala para naman may makakausap at makasama. At saka magpapadala rin naman ako ng mga makakatulong mo rito. Kaya huwag ka masyado mag-alala. O kung pwede po ako naman minsan ang dadalaw doon sa kabilang taniman. O yun, pwede, Kael. Basta kapag naboboring ka, tumawag ka lang. May telepono naman ang tiya mo. Sa susunod na buwan, magpapadala raw siya ng radyo para doon na lang magkontakan. At least, pwede mong bitbitin yung radyo. Kaya nga po Kumamot-kamot ng ulo ang binata dahil ang totoo ay kanina pa siya inaantok pero panay ang pigil niya sa paghikap sapagkat naiilang lang siyang mapansin ng kausap. Baka kasi kung ano pa ang isipin ni Ginoong Rumuel. Bukas, ang payo ko sa iyo pagkatapos natin gawin yung kubo sa gitna ng farm, gumala-gala ka rin para makabisado mo yung buong lugar. Ako na nagsasabi sa iyo, malawak tong lupay ng tiya mo. Hanggang dun, sa panan ng bundok, sakop niya yan. Huwag ka lang lalagpas dun dun sa bakod, kasi sa iba ng lupa yon. Sige po, gagala po ako bukas. Promise, Kuya Rumuel. Hindi na napigilan ng binata ang mapahikab ng tuluyan. Nang mapansin niyo ng matangkad na Ginoo ay napangiti ito. Abay, inaanto ko na pala. O sige na, maiwan na kita rito at pupunta na ako dun sa tulugan ko. Ay, sensya na po. Sige po. Biglang nakaramdam ng hiya ang binata matapos siyang masaksihan ng Ginoo na humihikab. Sensya na po Talagang antok na po ako Ay, wala yon. Napapitik pa si Rumuel sa hangin. O sige na, tulog ka na. Sige po, Kuya Rumuel, magandang gabi po. Pag-alis ng Ginoo ay kaagad pinatay ni Kael ang switch ng ilaw at muling nahiga sa kamang eksakto lang para sa isang tao. Biglang napamuni-muni ang patpating binata
at inalala ang sinabi ni Ginoong Rumuel kanina na ilang araw na lang mula ngayon ay magiging madalang na silang magkita. Paano kaya kapag ganun? Anas niya sa sarili na napapaisip ng malala. Mukhang napasubo ko rito kay Tia Sitang ah. Sabay kamot niya ng ulo. Hindi ko akalaing ang lawak-lawak pala ng farm niya. Sabi pa niya sa akin nung nakaraan maliit lang daw. Ay nako, si Tia talaga oh. Nay ko po yan. Pagkatapos niyang sabihin yon, ay eksaktong nakarinig na naman siya ng alulong ng aso, kaya napatingin ang binata sa bintana ng silid na kanyang kinaroroonan. Tumayo siya ulit at marahang isinara ang bintana habang nakatanaw sa madilim na kapaligiran sa labas at pilit na tinutunugan kung saang bahagi ng gagaling ang alulong ng aso. Sa ilang araw na pamamalagi niya roon, ay ang alulong kaagad ng aso ang unang tumatak sa kanya sapagkat pagpunta pa lang niya roon ay ito na kaagad ang narinig niya. Ilang beses niya na ring narinig ang alulong na yon at nung mga unang araw niya'y medyo kinikilabutan pa ang binata hanggang sa unti-unti nang tila nagiging normal ang alulong dahil sa dalas niyang nadidinig. May pagkakataong hapon, may pagkakataon naman na madaling araw at mas madalas tuwing ganitong oras ng gabi. Di ba napapagod yung asong yun sa kakaalulong? Sarkastiko niyang tanong sa sarili na bumalik na rin kaagad sa higaan matapos maisara ang bintana. Nang panatag na sa kanyang pagkakahiga, ay napatingin na lang si Kael sa kisame habang tila kinakausap na naman ang sarili. Sana lang talaga magtagal ako rito katulad ng sinabi ni Tia Sitang at Kuya Rumuel. Nasabi niya yon sapagkat unti-unti nang nawawari ng binata ang pagkabagot at pagkainip sa lugar. Aminado naman si Kael na maganda talaga ang lugar, kaya lang ay tila mayroon pa rin siyang hinahanap na parang kulang. Hindi niya maintindihan ang sarili, subalit malakas talaga ang pakiramdam niyang wala pang isang buwan ay aalis na siya sa farm ni Tia Sitang. Sumagi rin sa isip niya ang magiging reaksyon ng kanyang tiya kung sakaling magpaalam na siya rito. Kaya ngayon pa lang ay tila naghahati na ang isip ng patpating binata. Good luck talaga sa iyo, Kael. Aniya sa sarili na pumikit na at natulog ng mahimbing. Kinabukasan, katulad ng napagkasunduan, matapos makapag-almusal, maligo at makapag-ayos ng sarili, ay dumiretso na kaagad ang binata sa farm. Sa malayo pa lang ay tanaw na niya si Kuya Rumuel. Nauna na kasi ito roon, tanga ng iilang plywood. Magandang umaga, kuya. Bati niya pagkalapit dito. Hoy, butit nandiyan ka na. Kaalis lang din kasi ng mga nagdala nitong plywood. Kasi simula ko lang din naman. Ngumiti ng bahagya ang patpating binata bago lumapit at tumulong na sa gawain. Dapat po dinaanan niyo ako't ginising. Hindi na kita inabala kasi bukang napuyat kita kagabi. Hindi naman po. Pagsabing yon ay sinimulan na nga nila ang pagtatayo ng nasabing kubo. Inabot din sila ng ilang oras bago ito tuluyang matapos. O ayan, meron ka nang masisilungan dito. Pwede mo ring dito na lang iwan yung ibang tools sa farm para naman hindi ka na mahirapang magbit-bit-bit-bit pa. Sige po. Salamat, Kuya Rumuel. Matipid at takangiting saad ni Kael. Pagkatapos ng gawaing yon, ay nagkayayaan na munang kumain ng dalawa. Dahil wala na rin naman silang gagawin sa araw na yon, kaya matapos mananghalian ay hinayaan na muna ni Rumuel ang binata na maggala-gala sa farm para naman makabisado niya rin ang nasabing lugar. Mabuti na lang din at medyo makulimlim ng araw na yon, kaya sinamantala na rin ni Kael ang paglibot-libot sa malawak na lupain.
Na mga oras na yon ay malayo-layo na ang nalalakad ng binata, pero parang gusto na niyang bumalik dahil pakiramdam niya ay aabutin siya ng gabi bago makapunta sa paanan ng bundok. Magkano kaya bili ni Tia Sitang dito sa farm? Grabe, yaman na talaga ni Tia. Anas niya sa sarili na saglit na napahintot muling tinanaw ang kabundukang nasa tapat niya. Tutuloy pa ba ako ron? Pagkuwan ay tanong niya ulit. Sige na nga, kasi baka mamaya magtanong si Kuya Romuel, wala akong masagot. Hindi na niya halos natapos ang sinasabi sapagkat nakadinig na naman siya ng alulong ng aso. At sa pagkakataong yon ay mas malapit na ang tinig kumpara sa tuwing maririnig niya ito mula sa bahay ng kanyang Tia Sitang. Nako, ito na naman tong aso na alulong ng alulong. Bulong niya sa sarili kasabay ng paggala ng tingin sa paligid. Dahil walang katao-tao sa lugar at puro punot pananim lang ang makikita, kaya naman biglang nakaramdam ng kakaibang kilabot ang binata. Sa kanya lang napagtanto na ang weirdo palang makarinig ng alulong kapag sa ganoong lugar na walang halos katao-tao. Mas lalong nadagdagan ng kilabot ng muli na namang umalulong ang aso. At sa ikatlong pagkakataon ay mas lumakas ang alulong na parabang mas malapit na ito sa kanya. Ay awit! Pagulat niyang sabi na bigla na ring napayakap sa kanyang sarili. Tutuloy pa ba ako? Eksaktong pagkasabi niya noon ay biglang humangin at nang dumampito sa kanyang balat ay napamasid ang binata sa kapaligiran sapagkat pakiwari niya ng mga oras na yon ay mayroong nakamasid sa kanya. Sino yan? Wala sa sarili niyang tanong. Ito na nga ba sinasabi ko Nagsimula na siyang kabahan ng mga sandaling yon, kaya hindi na siya nagdalawang isip pa. Tumalikod na ang binata para bumalik, kaya lang ay nakakita siya ng malaking itim na aso sa bandang kaliwa kung saan siya dadaan pabalik. Nang mapatingin siya sa mata ng aso, ay doon niya napansin na nanlilisik ang mga mata nito at tila nakaangil sa kanya na handa siyang habulin at sakmalin. Dahil sa naunahan na ng takot, kaya sa halip na tumakbo pabalik sa bahay ng kanyang Tia Sitang, ay tumakbo ang patpating binata papunta sa paanan ng bundok. At habang tumatakbo'y dinig na dinig niya kung paanong umaalulong ng ilang ulit ang aso bago ito tuluyang mawala sa kanyang paningin. Nagmasiguro ni Kael na malayo na siya'y saka siya huminto sa isang mayabong na puno at muling nagmasid-masid sa kapaligiran. Tila nadagdagan ng hingal niya dahil na rin sa takot na nangyari kanina, kaya kaagad siyang napapikit para mas makapagpahinga. Grabe, nasa na ba ako? Pagkadakay tanong niya sa sarili na muling nagdilat mata at muling nagpalinga-linga upang mas masiguro kung hindi na nga ba nakasunod sa kanya ang ligaw na aso. At doon nga ay sakalang napansin ni Kael na malapit na siya sa paanan ng bundok. Tanaw na tanaw niya mula sa kinauupuan ang bakod na sinasabi ni Romuel sa kanya. Sa pinakadulo ay mayroon siyang nakitang lumang kubo na halos pinagtagpi-tagpi na lang. Aba, may kubo rin pala rito. Tanong niya sa sarili bago tumayo at magpagpag ng suot na pantalon. Babalik na talaga ako. Sana wala na yung itim na aso dun. Eksaktong pagkasabi niya noon ay nakarinig siya ng mahinang ingay mula sa sira-sirang kubo. Ingay ng isang hayop na tila humihingi ng tulong at nagmamakaawa. Noong unay inakala niyang guni-guni lang ang mga yon, subalit nang maulit ang ingay ay hindi na nakatiis ang binata.
Huwag mo na tingnan, Kael, naman. Utos ng utak niya sa kanyang sarili, subalit sa kabila ng namamayaning takot sa kanyang dibdib, ay nangibabaw pa rin ang pagkausyoso ng binata. Marahan siyang naglakad para mas makalapit pa sa nasabing sira-sirang kubo. Nang makahanap siya ng tamang pwesto kung saan kitang-kita ang nasa loob ng nasabing kubo, ay taimtim siyang nagmasid mula roon. Doon napansin ng binata na puno ng sariwang dugo ang nasabing kubo. Ang nakita niya ring gumagawa ng ingay ay isang kambing na tila naghihingalo na ng mga oras na yon. Shit! Natutup ng binata ang bibig pagkakita sa kambing. Paano kasi halos bumulwak na ang lamang loob nito at anumang oras ay babawian na ng buhay. Mas lalong nagimbal ang binata sa mga sumunod niyang nasaksihan sapagkat kitang-kita ng dalawa niyang mga mata kung papaanong dambahin ng itim na aso ang lieg ng kaawa-awang kambing. Diyos ko po! Sinadyang takpan ni Kael ang bibig upang hindi siya mapasigaw. Pagkatapos noon ay nagtago na siya ng tuluyan sapagkat biglang napalingon sa kinaroroonan niya ang nasabing itim na asong nakita niyang umaalulong kanina. Muli nga namang sumilay ang kilabot sa buong pagkatao niya at sa mga oras na yon ay nanuot na ito sa kanyang kalamnan. Dahilan kung bakit makaramdam siya ng matinding panginginig. Tila rin umikot ang kanyang sikmura dahil sa mga nakita. Para siyang maduduwal, kaya dali-dali nang tumakbo palayo ang binata, palayo sa lugar na yon. Hindi siya tumigil sa pagtakbo hanggang sa hindi na nga niya namalayan na nakauwi na siya ng bahay eksakto 5:00 na ng hapon. Puno ng pagod at hingal na siya'y pumasok sa loob ng bahay. Hindi na rin niya naabutan si Romuel sa silid na tinutulugan nito, kaya nagtungo na siya sa banyo para maglinis ng katawan. At pagkatapos ay dali-dali na ngang pumasok sa kanyang silid. Pinilit kalimutan ng binata ang mga nakita sa sirasirang kubo, pero kahit anong gawin niya, ay paulit-ulit lang itong bumabalik sa kanyang isipan. Hanggang sa hindi niya namalayan na napanaginipan na niya ito't biglang dumungaw sa bintana ng kanyang silid. Ay, hayop naman oh! Pasigaw niyang sabi na biglang napabangon sa kama. Eksakto rin na napaharap siya sa bintana sapagkat muli na naman niyang narinig ang alulong. Sa kanya na lang din na-realize na kumagat na pala ang dilim. Ay, ano ba naman to? Kung ano-ano nang pumapasok sa isip ko. Anas niya na naman sa sarili na tuluyan ng mapatayo sa kama matapos marinig ang boses ni Romuel na tumatawag sa kanya. Kael! Kael! Opo, nariyan na po! Dali-dali siyang lumabas ng silid at hinarap ang matangkad na binata. May dala akong pagkain. Mukhang napagod ka kasi kanina kaya naisip kong hindi ka na makakapagluto niya ng hapunan. Uy, salamat po kuya. Pasensya na't nag-abala pa kayo ha. Nakakahiya tuloy. Ano ka ba? Wala yon. Alam ko naman pagod na pagod ka kanina sa kakatakbo mo eh. Nang sabihin niyo ni Romuel ay nagitla ang patpating binata at biglang napaisip. Paano niya nalaman na takbo ko ng takbo kanina? Tanong ng isipan ni Kael na unti-unti nang kinutubahan ng mga oras na yon. Tara na ron sa mesa at masarap tong ulam. Kambing? Tanong ng binata habang papunta siya sa lamesa. Nang makaupo na't mahilapag na ni Romuel ang dalang ulam, ay muli itong humarap kay Kael at ngumiti. May bao pa naman, di ba? Yun na lang ang ikanin mo. Kayo po. Nang mga sandaling yon, ay nakaramdam na ng matinding kilabot si Kael.
Pilit niyang sinasabi sa sarili na mali ang kanyang naiisip. Busog na ako, no? Marami na ako nakain yan. Makahulugang sabi ng matangkad na lalaki. Po? Nagsimula ng mag-unahan ng mga daga sa dibdib ng patpating binata. Sige na't magsando ka na ng kanin. Tikman mo na. Sariwang-sariwa yan dahil ako mismo ang nanghuli. Ngumiti na naman si Romuel na lalong nagbigay ng takot sa puso ng binata. Subalit wala na itong nagawa kundi sumunod. Nagsandok na nga ng kanin si Kael at saka kumain habang masaya siyang pinagmamasdan ni Romuel hanggang sa maubos niya ang pagkain. O ano, masarap di ba? Hindi alam ni Kael kung ano ang isasagot sapagkat sa totoo lang ay hindi niya matik ang kinakain lalo na't naiisip niya ang nakita kanina sa sira-sirang kubo subalit wala lang siyang pagpipilian. Gusto mo bang malaman kung paano ko nahuli yung sariwang kambing? Po? Paano po? Nauutal sa kabang tanong ng binata. Palabiro ka rin, no? Ngumiti na naman na makabuluhan si Romuel. Nakita mo naman kanina kung paano ko ginawa eh. Pagkasabing yon ng matangkad na lalaki ay tila gustong sumabog ng ulo ni Kael dahil sa mga nalaman. Totoo nga ang hinala niya na ang itim na asong ligaw kanina ay walang iba kundi si Kuya Romuel. Hindi! Wakas!